I was told na yung 14 ay higit ang sasabihin doon sa sinasabi na ng 18. Bukod sa i-corroborate, may lalabas na 14 pa. Usap-usapan din na nagpapatawag o magpapatawag ng special session, Malacanang. Ang bottom line issue ng ginagawang pagdinig, corruption. Ayon sa abiso, tuloy na June 16, 2026. Bukas po yan, araw ng Martes, alas 10 ng umaga. Konting luwag po sa lahat ng employer sana na makanood ang bawat empleyado, ang bawat Pilipino sa magaganap dyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing under the leadership of Senator Dante Marcoleta. Gaganapin po yan bukas alas 10 ng umaga sa Double Gem EDSA Garden Events Place, June 16. Ulitin ko ha, yung malalapit po dyan sa lugar o yung may panahon po, magpakita po kayo ng suporta dito sa magaganap na pagtutuloy ng legitimate Blue Ribbon Committee hearing na pamumunuan ng Subcommittee Chairman Head Senator Dante Marcoleta. Bukas po yan, June 16, 2026, Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Open po yan sa publiko. Magpakita po kayo ng suporta dito sa magaganap na hearing. Ang abiso ay nandun pa rin yung 18 dating mga sundalo, ex-Marines and ex-Army officers. Hindi natin pwede kasing sundin yung abiso nung sandatahang lakas na huwag gamitin yung description na ex-Marines. Bakit? Talaga namang ex-Marines sila. Hindi naman sinasabing incumbent Marine officers, ex-Marines. Walang masama yun sapagkat yun ay pag-describe o description nung background nung 16 doon sa 18 at yung 2 ay ex-enlisted personnel ng Philippine Army. Suportahan po natin at meron pa raw karagdagan na 14 at I was told na yung 14 ay higit ang sasabihin doon sa sinasabi na ng 18. Bukod sa i-corroborate o patutunayan ng 14, yung na-anunsyo na o naging testimonya na nung 18 sa legitimate Blue Ribbon Committee hearing, antabayanan po nating lahat. Hindi ko rin alam kung anong linalaman o lalamanin ng magiging testimonya or at affidavit nung karagdagang 18 dating sundalo o may kasalukuyang sundalo, hindi ho natin alam May lalabas na 14 pa. Kaya mahalaga yung gagawing pagdinig bukas ni Senador Dante Marcoleta ng kanyang legitimate Blue Ribbon Committee hearing. Bakit meron tayong kolatilyang legitimate sa Blue Ribbon? Sapagkat mayroong nagpapanggap na siya raw ang chairman ng Blue Ribbon. Hindi naman katanggap-tanggap yun at wag din tayong magpapabudol sapagkat illegal yung kanilang assumption dahil nga hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nakakabuo ng totoong mayorya. Napag-usapan na natin dati yan, ang mayorya ng 24 na senador para maghalal ka ng panibagong Senate President ay 13. 1/2 plus 1. Hindi maaring 12. Kanya nga, yung ating huling pagla-live, hindi ba? Ang description natin, yung mga senators fake win. Hanggat hindi nila nabubuo yung 13 senador para sabihin sila na ang mayorya, they will continue to enjoy that description that they are senators fake win. Merong nag-aastang gusto maging presiding officer ng impeachment court. Pero, ito naman ang grabe rito. Gustong maging Senate President. Pag Senate President ka, ikaw ang presiding officer ng Senado. At pagka ang Senado ay nag-convene as an impeachment court, you cannot avoid that duty na ikaw ang magpre-preside sa impeachment court. Ano ang ginawa
nagpasa itong questionable, claiming to be the new majority led by Senator Faquin Gatchalian, na sinasabi niya na sila raw ay may mayorya. Wala ngang mayorya hanggat walang 13. Ngayon, kung meron na kayong mayorya, kanya merong usap-usapan din na nagpapatawag o magpapatawag ng special session ang Malacanang, baka meron na ngang 13. Ulitin ko, kung sila'y makakabuo ng 13, wala rin tayong pwede ng i-question sa kanila, sapagkat ganun talaga, sila na ang magiging totoong mayorya, yung legitimate majority. But until then, hindi may iwasan na sila'y pagtawanan ng publiko at sapagkat kitang-kita naman na nagpipilit na sila yung maging mayorya kahit kulang sa bilang. Sabi ni Rica Lida, mukha na babaliktad na rin si Senator Villanueva. Marami na ring usap-usapan yan dahil doon sa lumabas na video kahapon ay at sinasabi nga na mukhang babaliktad o bumaliktad na ang isang senador at makakabuo na sila ng 13. Napanood ko yung video yun ni Senator Joel Villanueva. Wala namang sinabing alanganin. Ang sinabi lamang niya, tama po si Senator Joel Villanueva, hindi ko siya kinakampihan ha. And I hope hindi siya susunod doon sa nauna ng naghudas, doon sa 13 senador na dati talagang sila yung mayorya, kaya ngayon nabawasan ng isa yung 13. Subalit hindi pa rin enough yung numero nung grupo ni Senador Sherwin Gatchalian na nababansagan tuloy Senator Faquin at yung isang nag-aastang chairman daw siya ng Blue Ribbon Committee. Kaya tinatawag ding Senator Faquin Tulfo. So dalawang Senator Faquin, isang Senator Faquin Gatchalian at si Senator Faquin Tulfo. Balit ulitin ko, lagyan natin ng tamang konteksto. Kung sakaling may masungkit ang grupo ni Senador Sherwin Gatchalian, di sila na ang tunay na mayorya. Hindi na sila Senator Faquins. Hindi na. Pag nakabuo ng 13. Ngayon, yung nagsasabi na nagdududa na baka raw ay Adonis Enriquez ang aking kaibigan. Maraming salamat sa pagsubaybay from Batangas. Adonis, mabuhay ka. I hope to see you very, very soon. Kamusta rin kay Attorney Genaro Cabral at sa ating mga kababayan dyan sa Batangas. Maraming salamat to sa mahigit 2,000 live viewers natin ngayong umaga. Si Thalia sa Umay Guro, maraming salamat. Gusto ko rin pong marinig ang inyong mga opinion. Kagaya nito, sila Lane, Cabahog, Faquin, and Erwin. Importante para maramdaman. Senador po yung mga yan Senador yung mga yan, and I'm sure meron sensitive pa rin yan. Kahit magpanggap silang hindi, sensitive yan sa public opinion. Parinig ninyo yung inyong tinig at ilalagay ko rin dito sa ating live ngayong umaga. Kagaya ni Yvette Victorino. Sabi ni Yvette Victorino, palagay ko hindi aalis si Villanueva sa side ni SP Alan Peter Cayetano. I hope he will remain to be with the real majority. But again, ganun po ang demokrasya. Kung ano man ang magiging rason ng kung may lilipat man, wala po tayong magagawa. Sarili niyang disposisyon yun. Antayin na lang natin yung susunod na paghuhusga ng taong bayan at wag na silang makaulit muli sa atin. Yun lang ang ating remedyo. Pero kung sila'y magbabaliktad-baliktad, ang ating remedyo is again through the ballots. Wag na natin silang paulitin. Tingnan natin kung sino ang magta-traidor pa. Kung meron pa bang traidor sa lahat ng traidor, kagaya nga nung salitang binanggit ni Senadora Camille Villar. Antabayanan natin bukas. Pero hanggat hindi nakakakuha ng totoong mayorya
ang nagpapanggap na nakakuha daw ng mayorya, ang legitimate Blue Ribbon Subcommittee Chair ay si Senator Rodante Dante Marcoleta na siyang magsasagawa ng pagdinig bukas bilang karugtong nung naganap na niyang hearing. Marami pong magaganap bukas. Meron pa pong isang araw pang schedule ng oral argument na gaganapin naman dyan sa Korte Suprema. Kung makikita ninyo, isa ang denominator ng lahat ng ginagawang pagdinig. Ito'y tungkol dyan sa gaganaping legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas o kaya dyan sa continuation ng oral argument sa Korte Suprema. Ang bottom line issue ng ginagawang pagdinig, corruption. Kurakot, korupsyon, lantaran, talamak sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Kanya, mga kababayan, antabayanan po nating lahat bukas. Ano yung magaganap? 2 hearings, sabayan. Alas 10 din ng umaga yung sa Korte Suprema, alas 10 din ng umaga yung dyan sa gaganapin sa The Legitimate Blue Ribbon Committee hearing under Senator Dante Marcoleta. So dito natin makikita, issue pa rin ng korupsyon Issue pa rin ng korupsyon. At bukas ay June 16. Pagsisimula, pagpapanumbalik ng Legitimate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Napostpone na antala po yan. And I agree with the reason that I've heard. Kaya daw hindi natuloy yung original setting last Thursday, I believe, sapagkat nga naman lumindol. At in deference doon sa mga nasalanta ng lindol, hindi ordinaryong lindol yun. Napakalakas. Nakita natin ang pinsala, napunit ang mga kalsada diyan sa Sarangani, diyan sa General Santos City, gumuho yung mga pampubliko at yung iba'y private buildings, ganong kalakas, marami ang nasawi. Marami rin ang nasugatan at maraming mga ari-arian ang napinsala, mga hanap buhay na napinsala. So tama lang na hindi muna itinuloy, pero bukas ay malinaw yan, tuloy na yung pagpapatuloy ng Legitimate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa laganap, talamak, lantaran, walang hiyaan na pagnanakaw ng pondo nating mga Pilipino, yung flood control projects, yung ghosts flood control projects at yung mga substandard flood control projects. Ang dami ng video ang naglabasan at lahat ng mga nasasangkot hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakasuhan. Ang tanong, bukas sa labas ng Senado gagawin ang pagdinig. Tama rin yon para hindi maantala yung nakaschedule na Blue Ribbon Committee hearing. Sapagkat yung Senado basta't nandoon yung mayorya, yung totoong mayorya, merong totoong quorum, nandoon yung subcommittee chairman ng Blue Ribbon, doon po ang gaganapin ang hearing sa Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Ulitin ko panawagan doon sa mga malalapit sa lugar o yung may panahon, magpakita po kayo ng suporta para hindi maharas, hindi harangin, hindi takutin, hindi bulabugin, hindi guluhin yung gagawing pagdinig. Ano po yung maaring maganap this week? Meron din pong meron daw bibisita sa bansang Russia ngayong June 17, beginning June 17, para doon sa gagawin na event dyan sa Russia. Kukunin ko lang para eksakto tayo. Ngayon pong June 17 yan June 17, ang event pong dadalo.